At sa pagpapatuloy ng ating recap, pumunta si Arthur sa Magic Academy hindi para mag-enroll, sa halip ay nagtungo siya agad sa kagubatan sa paligid ng campus kung saan hinihintay siya ng direktor ng academy matapos itong ayusin ni Vincent ang kanilang pagkikita. Gusto talagang masulit ni Arthur ang pagkakataong ito dahil hawak ng direktor ang buong kapangyarihan sa academy at ang impluwensya nito sa politika ng bansa ay halos katumbas ng mga maharlikang pamilya. Natutuwa rin ang direktor na makita si Arthur dahil marami na siyang narinig na magagandang bagay tungkol dito mula kay Vincent, at balak niyang alamin kung totoong kasing lakas nga ito ng pagkakakwento. Sinabi ni Arthur na handa na siya at gumamit ng mahika ang matanda para lumikha ng isang hadlang upang hindi sila makita o maramdaman ng iba. Napahanga agad siya nang hindi man lang natitinag si Arthur kahit gumamit siya ng napakalaking lakas ng mana at bagamat sa loob-loob ni Arthur ay namamangha rin siya, pinipili niyang itago ito. Nagdesisyon si Arthur na ipakita muna ang kaunting bahagi ng kanyang kapangyarihan para makuha ang atensyon ng direktor. Una ay gumamit siya ng wind magic para mahukay ang ilang bato mula sa lupa at inihagis ito sa direktor, pero madali lang itong pinahinto ng direktor gamit ang earth magic at agad na pinadurog ang mga bato. Nagulat si Arthur pero sinubukan niyang gumamit ng ibang elemento dahil pinakamahina niya sa ngayon ang wind magic. Sumunod ay gumamit siya ng earth magic para umatake mula sa lahat ng direksyon, pero naitaboy rin ito ng direktor gamit ang wind magic. Pagkatapos ay nagdesisyon si Arthur na ipakita ang kanyang kakayahan sa malapitang labanan, sumugod siya matapos pahusayin ang kanyang pisikal na kakayahan pero madaling pinatalsik siya ng matanda gamit ang wind magic, habang bumabagsak si Arthur sa lupa at napansin niyang siya ay nasugatan pero sa kabutihang palad, sapat na ito para mapahanga ang direktor. Binanggit ng direktor kay Arthur na tila sobra ang kumpiyansa niya sa kanyang kakayahan pero bukod doon ay malakas at bihasa talaga siya, gayunpaman ay mayroon pa siyang huling pagsubok bago tanggapin si Arthur bilang estudyante. Sinabi niya kay Arthur na manatiling may malay kahit matamaan ang kanyang susunod na atake. Pagkatapos ay gumamit siya ng makapangyarihang sound spell na parang hinahati ang ulo ni Arthur sa dalawa. Sa kabila ng matinding sakit ay nagawa ni Arthur na manatiling buhay at may malay hanggang matapos ang spell. Sinabi ng direktor na pumasa si Arthur sa kanyang pagsubok at nais niya itong gawing personal na estudyante. Gusto ng direktor na turuan si Arthur ng lahat ng kanyang nalalaman pero habang nakatitig si Arthur sa kanya, tinanong siya ng matanda kung ano ang gusto niyang sabihin dahil kung wala ay hindi na sana siya pumunta doon para magpakitang gilas. Sinabi ni Arthur na alam niyang hawak ng direktor ang kapangyarihan at awtoridad na kailangan niya para maprotektahan ang kanyang pamilya, kung kaya nitong gawin iyon para sa kanya at handa siyang pumasok sa academy at tanggapin siya bilang mentor. Nagulat ang matanda sa mayabang na pahayag ni Arthur at sinabi nitong kahit ang hari ay hindi basta-basta nag-aalok ng ganito na kasunduan sa kanya, sinagot siya ni Arthur na tiwala siyang karapat-dapat siya sa kasunduan at alam niyang ganoon din ang iniisip ng direktor. Nasiyahan ang direktor sa kanyang ugali pero sinabi ni Arthur na papasok siya sa academy kapag tama na ang kanyang edad. Sinabi ng matanda na sa loob ng 3 taon ay aabot na si Arthur sa tamang edad para makapasok, at kung sasali na siya ngayon pa lang ay mas lalo pa siyang lalakas. Sagot ni Arthur ay gusto niyang maranasan muna ang buhay at makita ang mundo dahil may oras pa siya. Balak niyang gugulin ang susunod na 3 taon bilang isang adventurer at naisip ng direktor na hindi naman ito masamang ideya. Pero tinanong siya kung nasabi na ba niya ito sa kanyang mga magulang. Sagot ni Arthur ay sasabihin pa lang niya at sinabi ng matanda na kung mapapapayag niya ang kanyang mga magulang, tatanggapin niya ang kasunduan ngunit mas naging mahirap ang usapan sa bahay kaysa sa inaasahan ni Arthur. Nauna nang nalaman ng kanyang mga magulang ang balak niya na maging adventurer dahil kay Vincent bago pa man niya ito masabi. Nagalit si Alice dahil ayaw niyang palalabasin ang kanyang anak matapos lang nitong makauwi. Pero naunawaan naman ni Reynald na bawat lalaki ay kailangang magkaroon ng sariling pakikipagsapalaran, sabi niya ay baka pwede kung may bantay na laging kasama si Arthur para sa kanyang kaligtasan ngunit ayaw itong pakinggan ni Alice. Nakumbinsi ni Arthur si Alice sa pamamagitan ng pangakong uuwi siya tuwing ilang buwan at kung gugustuhin niya ay mas madalas pa. Nalungkot din si Eleanor sa balitang aalis si Arthur pero sinabi nito na mananatili pa siya sa bahay ng kaunting panahon. Tinanong ni Alice kung bakit gustong-gusto ni Arthur na maglakbay. Sumagot si Arthur ng mga magagalang na dahilan gusto raw niyang maranasan ang excitement na naramdaman rin ng kanyang mga magulang noon, pero sa totoo lang gusto niya lang subukan ang kanyang lakas at kakayahan sa tunay na laban.
Pumayag si Alice sa sagot niya pero sinabi ni Reynolds na kailangan pa rin nilang maghanap ng bantay para kay Arthur, kaya nag-invite siya ng lahat ng dating miyembro ng kanyang grupo para sa isang pananghalian at nagtanong kung sino ang handang bantayan si Arthur. Agad tumanggi si Adam at sabi niya ay ayaw niya sa mga bata at baka raw patayin siya ni Arthur habang natutulog. Sumang-ayon ang lahat pero iginiit rin nilang kasalanan iyon ni Adam kung mangyayari man. Ipinaliwanag ni Reynolds na hindi niya kayang magbayad ng malaki sa trabaho, pero sinabi ng lahat na huwag siyang mag-alala dahil gusto nilang makita si Arthur na lumago at bigla namang nagboluntaryo si Jasmine, ang groomer na kunin ang trabaho. Nagulat si Alice dahil si Jasmine ang pinakaayaw sa pagiging bodyguard pero sabi ni Jasmine ay gagawin niya ito para kay Arthur. Sumang-ayon ang lahat na bagay siya dahil isa siyang augment na gumagamit din ng wind magic. Pinayagan din siya ni Adam bilang leader ng grupo kaya't naging ayos na ang lahat. Kinahapunan ay nadatnan ni na Arthur at ng kanyang pamilya si Lilia na nagme-meditate mag-isa sa sala. Nagalit si Eleanor dahil naunahan siyang mag-training at natutuwa naman si Arthur sa kinalabasan ng kanilang pagsasanay. Pero umaasa siyang huwag munang magising ang magic ni Eleanor dahil baka makatawag ito ng hindi kanais-nais na atensyon. Pagkatapos nito ay nagtungo si Arthur sa auction house para pumili ng sandata na gagamitin niya sa pagsusulit ng Adventurer Guild. Sinabihan siya ni Vincent na malayang mamili kung ano ang gusto niya at pumunta si Arthur sa armory at namangha siya sa dami ng mga sandata na naroon. Pero naging problema rin ito dahil hindi niya alam kung ano ang pipiliin at napansin niyang karamihan sa mga espada ay para sa dalawang kamay. At kahit ang mga espada na para sa isang kamay ay masyadong malaki para sa kanya ngunit di nagtagal, may nakita si Sylvie na espesyal para sa kanya. Akala ni Arthur noong una ay bakal na pamalo lang ang nakasiksik sa ilalim ng mesa pero nang kunin niya ito, sobrang bigat para maging simpleng bakal lang at na-realize niya na espada ito pero hindi niya ito basta-basta mahuhugot mula sa kaluban. Kaya gumamit siya ng kanyang augment abilities para hilahin ito at habang pinapadaloy niya ang kanyang mahika sa espada, may mga kakaibang salita na lumitaw sa kanyang harapan at nagawa niyang makuha ang napakagandang espadang parang gawa sa malinaw na kristal. Medyo mabigat ito kaya't hirap siyang kontrolin pero napakatalam nito at nagawa niyang hiwain ang isang bariles gamit lang ang isang atake. Napansin niya rin ang nakaukit na mga salita sa talim pero hindi niya ito maintindihan at bigla siyang kinuryent ng espada kaya nabitawan niya ito, pero nang pulutin niyang muli ay naging mas magaan na ito. Pansin din niya na nagbago ang haba ng espada at bagay na ito sa kanyang maliit na katawan at ngayon, kaya na niya itong gamitin ng madali at nagtaka siya dahil ngayon lang siya nakarinig ng sandata na kayang mag-adjust sa gumagamit nito. Biglang dumating sina Reynolds at Vincent para hanapin siya dahil matagal na siyang nasa loob ng armory. Nagpanik si Arthur at sinabing maghintay muna sila at pinulot niya ang pinakamalapit na ordinaryong espada at sinabi sa kanyang ama at kay Vincent na gusto niya ito. Sinubukan muna ni Reynolds ang espada at pumayag. Wala ring problema kay Vincent pero napansin nitong may isa pang espada si Arthur sa kanyang baywang. Nagpanik si Arthur pero agad niyang pinakalma ang sarili at ipinaliwanag na nakakita raw siya ng matibay at mabigat na pamalo na magagamit niya sa pag-ensayo. Hindi maalala ni Vincent na may ganoong gamit sa bodega pero naalala ng kanyang assistant na may isang matandang lalaki na itinapon iyon dati at sinabing wala raw tamang gagamit nito. Sinubukan daw nila ipa-appraise ito pero wala ring makaintindi kung ano iyon. Nag-alok ang assistant kung gusto nilang ipa-appraise ito sa mas magaling na tagasuri. Pero ayaw pakakawalan ni Arthur ang espada kaya't nagkunwari siyang cute para mapapayag si Vincent. Napaoo naman si Vincent at sinabing kunin na lang niya iyon dahil hindi rin naman nila ito balak ibenta. Masaya si Arthur pero nagsimulang maghinala si Reynolds na baka isa si Vincent sa mga taong mahilig sa cute. Pagkatapos nito ay naging normal ang buhay ni Arthur kasama ang kanyang pamilya habang unti-unting tinatapos ang mga nasa listahan ng kanyang mga dapat gawin at patuloy na nag-eensayo para maging adventurer. Di nagtagal ay tumuntong siya sa edad na siyam at nagkaroon ng maliit na birthday party. Nagdala ang lahat ng mga espesyal na regalo para matulungan siya sa hinaharap bilang adventurer at regalo ni na Reynolds at Alice sa kanya ang isang glove na may magic stones na may nakatagong healing spells ni Alice, para magamot niya ang sarili kapag nasugatan. Binigyan siya ni Vincent ng isang singsing na parang sensor at tutunog ito kung mapapahamak si Arthur. Agad na malalaman ni Alice na sina Adam at ang kanyang grupo naman ay bumili ng sound scroll na pwede niyang gamitin para magpadala ng mensahe sa bahay, at pwede ring sumagot ang kanyang pamilya.
Nagpasalamat si Arthur sa lahat sa kanilang mga regalo at sinabing magiging pinakamahusay siyang adventurer na nakita nila. Niyakap siya ni Alice at sinabi na hindi niya kailangang yumaman o maging matagumpay at ang mahalaga ay makauwi siya ng ligtas. Kinagabihan ay ipinag-empake ni Arthur ang kanyang bag para sa kanyang paglalakbay. Iniisip na kailangan niyang maging mas malakas pa kaysa sa dati niyang buhay upang maprotektahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Bumaba siya at nadatnan ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanya. Nagpaalam sila ng may halong emosyon at binigyan siya ng kanilang mga hiling at suporta at sa ganitong paraan, handa nang umalis si Arthur sa kanyang paglalakbay kasama si Jasmine.